Ayan, kwento ko lang sa inyo yung naging experience ko with Saudi Airlines from Jeddah to Washington, D.C. via Jeddah to Washington, D.C. via Saudi Airlines economy. Economy na kasi ako pabalik. Alam niyo naman, nung first leg ng aking flight, which is yung Washington, D.C. to Jeddah, ay nabook ko lang yung True Points. Ito rin naman, nabook ko rin True Points. I did book this through my Virgin Atlantic points. I have spent like 36,000 Virgin Atlantic points. Ito, and paid like $8, something like that, if I'm not mistaken. I think around $8 or $10. So, wala na kasing business class at that time and napakamahal mag-book ng business class tickets sa Virgin Atlantic. I think 100,000 points ang kakailanganin ko. Though I still have enough points to book for that, pero wala na ring business class seat availability on that specific date, like parang April 1 ata yun. April 3 kasi ang meron na. So, hindi ko rin kakayaning bumalik ng April 3 kasi parang Thursday or Friday na yung dating ko dito sa Amerika. So, kwento ko lang sa inyo yung aking flight experience. Ayan, gumising ako ng around, siguro mga 6 o'clock or before 6 naligo na ako. Pero gosh, 9:30 yung 9:30 yung flight ko. Nag-breakfast pa ako ng konti sa baba. Kumain lang ako ng egg kasi nga meron din akong pre-breakfast. So yon, and then nakapag-check out ako fully around, if I'm not mistaken, 6:30 or 6:45. And then, ang naging arrival ko, kasi nga, medyo nag-antay din ako ng Uber noon, around 6 or 7 minutes. Ang naging arrival ko sa King Abdulaziz International Airport is around 7:30. So, imagine niyo guys, grabe as in, naghahabol na ako nun ng Kasi nga, 7:30 international flight, ang alis ko is 9:30. Hindi pa ako nakakapag-check-in. Meron ba akong baggage? Yes, meron akong baggage na i-check-in. So, thanks God, meron talagang parang separate area for Saudi Airlines passenger flying in business and first class. Pero, kasama na doon yung Alporsan Gold member or Alporsan Elite Plus. So, thankfully, I have those, frequent flyer status through Saudia. Kasi kung wala, baka pumila pa ako and baka hindi ako nakaabot ng aking flight. So, 2 hours na lang. Ayun, pagpasok ko, hindi ako pumila kasi wala talagang pila doon. Ang daming counter, siguro nasa mga 7 or 10 counter. Pero since konti lang yung mga, nakakapasok doon sa area na yon, so mabilis lang ako natagalan ako sa immigration. Maski fast track pa siya. Economy ako pero nakapag-fast track ako dahil I think all Sky Priority passenger are in fast track. Hindi lang siya business or first class passenger ng Saudia or other airlines. So yon, pagpasok ko, natagalan ako doon sa immigration. Kasi I think 2 or 3 lang, but kalagitnaan, binuksan nila rin yung pang-third counter in which yun yung nagpa-speed up ng konti sa process. So, nakalagpas ako fully ng immigration around 8:10 na guys. As in, 8:10 na. Tapos, nag-train pa kami papuntang gate or terminal. As in, napakadaming tao. I think marami talagang, kasi meron kasing, alam nyo pag morning flight sa Jeddah kasi napaka-busy niya. Why? Because a lot of the western flight that is western flight ng Saudi ay paalis.
Toronto, Washington, D.C. Tapos mga malalaking aircraft yun, guys, na I think nag-hold ng mga 300 to 400 people in one plane. So, merong paalis ng, I think, ang pagkakaalam ko, merong paalis ng mga London, I don't know. Basta napakaraming tao. Tapos, meron din palang Indonesian flight. Alam nyo naman, ang mga aircraft ng Saudiya papuntang Indonesia ay napakalaki talaga. Ay, as in sobra. Yung kanilang aircraft, siguro nasa mga 400 or 350 passengers. So, meron pang mga Jakarta flight, Bali flight, ganyan. Ayun, mas lalong nagpadami. Kaya yung iba, naglakad na lang. Pwede ka namang maglakad from the from the train station doon sa may departure area papuntang gate mo. Kaso it will take around 11 minutes. And hindi ko nakakayaning maglakad kasi nga, first and foremost, pagod na ako. Char! Ayun, nag-train na lang ako kasi every 1 or 2 minutes naman dumarating yung train. Kaya nag-train na lang ako papuntang gate ko. And then mabilis lang naman ako nakarating. Nakarating ako ng Alporsan Lounge at around, I think, 8:20 na or 8:15. Tapos dumaan pa ako doon. Di ba meron sa baba, nagbabango-babango pa ako, ganyan. Ayun. So, after nun, pumunta ako ng Alporsan Lounge, ganyan-ganyan. Ano lang, kumain lang ako doon. Nag-breakfast and then nag-coffee. After siguro ng mga 30 minutes, ganyan, 9 o'clock, mga before 9 o'clock, umalis na ako ng Alpo. Kasi nga, di ba, nagsasarado yung gate 20 minutes before departure. So, it will be closing at around 9:10. So, malayo pa yung gate ko kasi gate 48 ata. Lahat ng mga US bound and Canadian bound passengers will still have to go another inspection before makapasok ulit ng US. Pero in my case, wala na dong. Pagka-scan, pak. Sabi ko, ganda daan pa ba ako ng X-ray? Sabi niya, ganun, no need. Sabi ko, eto yung pinakamabilis na security clearance na na-experience ko pabalik ng US from Saudi Arabia. Kasi dati, siguro mga nakailang ulit ako dumaan sa secondary inspection. So, ayun, dire-diretso lang ako. On time naman yung Saudiya, umalis kami ng, on time ba, medyo ganyan, mga 9:40 umalis na, nag-take off na yung eroplano papuntang Washington Dulles International Airport. So, ayun, nakaalis kami ng mga 9:40. Okay naman yung experience ko with flying economy. Kaso, parang very uncomfortable siya for me for a 13-hour flight. Para mag-economy. As in, napakahirap mag-economy, lalo na kapag 13 hours flight, guys. Nakatulog ako siguro mga 2 hours lang. Hindi katulad kapag nagbe-business kasi hindi talaga ako nakakatulog ng maayos kapag economy. Especially kapag, anong tawag dito? Kapag meron kang katabi. Diba? Nakakaloka. At saka full flight pa yun, guys. Kasi halos lahat ng tao ay pabalik galing Saudi Arabia. Papunta dito. Kasi nga, nag-eid lang doon eh. Tapos, after nun, guys, sinerve na nila yung yung first meal. Okay naman, so far. Merong mga chicken biryani, egg, ganyan. Okay naman. So far, okay naman yung food sa Saudi. Hindi katulad ng dati na super garbage. As in, masarap yung food, masarap yung... Okay siya. Okay yung service, tapos nakapag-internet din ako kasi nga meron akong Alporsan Gold membership. Diba? So, pwede na for a... for an economy class, I only paid $8.36. Aarte pa ba ako, no? So, napaka-ganda ng experience naman. Okay naman siya yung Saudiya. Yun nga lang, hindi siya yung pinaka-the best economy class na seat or experience that you can have in an airline. I think the best that I have experienced so far is with Korean Air economy class.
in terms of business class, napaka-welcoming, napaka-the best ang Saudiya in terms of business class or premium cabin nila, as in. Hindi ko pa na-try yung first class, but with an international care. I've already tried here, pero hindi naman yun parang kabunggahan, di ba? Kasi nga, domestic first class. But, international first class, sana matry ko once in a lifetime, di ba? With Saudiya man yan. Ang alam ko, merong Saudiya, Emirates, tsaka Qatar Airways. Di ba? Q-Suite. Meron bang first class ang Qatar Airways? Parang Q-Suite lang ata. I don't know. Correct me if I'm wrong. Ayun. Sana, ano to? Sasabihin ko, nakakaloka. So, ayun, maganda yung experience. Hindi ko na i-edit yun. Ayun, maganda yung experience naman for an economy. Ang problema ko lang, guys, natakot ako kasi nga, at around, siguro mga 3:15 na, biglang nag-change yung Saudiya ng time of arrival. It will be now at 4 o'clock. Kinakabahan ako, 4 o'clock, yung land ng Saudiya sa Washington Dulles. But we landed 5 minutes before 4 o'clock, by the way. Kinakabahan ako kasi ang alis ng flight ko from Washington Dulles going into Dayton with layover in Atlanta is 5:14 p.m. So, meron lang akong 1 hour and 14 minutes. And from 4 o'clock, 4:34, boarding na yung aking eroplano. So, 30 minutes lang. So, sabi ko, kailangan ko talaga tong habulin ng bonggang-bongga. So, ayun, hinabol ko nga, nakapaglapag kami, and then, mabilis lang naman ako nakalabas kasi, nasa unahan ako. So, nakalabas ako mabilis lang. Buti umabot pa ako sa yung parang, kasi from, merong, parang bus or tram, whatever. Tapos dadalhin ka doon papuntang immigration services. So, pagpasok ko, meron namang line for global entry. So, yun yung ginamit ko. Yung global entry yung ginamit ko. So, pagpasok ko, global entry, ganyan-ganyan, dire-diretso lang. Tapos, hindi ko nagamit yung, kasi nagloloko yung app. Hindi ko nagamit yung app ng global entry. So, ang ginamit ko na lang yung face recognition pagkarating ko. So, after ng face recognition, usually, guys, after ng face recognition, dire-diretso lang, walang pila, tapos wala ding harang sa'yo or whatever. Tatanungin, are you AMAG? Anything to declare? Pass na. Pero ngayon, guys, after ng face recognition, bago ka makadiretso sa CBP or Customs and Border Protection, whatever, immigration officer, whatever you call it, merong mga group of people doon na may mga dalang malalaking laptop, tapos nag-check. Tapos buti naman, ang sabi sa akin ay, yes, you're good to go. Tapos pumunta ako doon sa immigration officers, and then tinanong lang ako. Isa lang yung tinanong sa pagkakaalam ko. Ay dalawa, do you have something to declare? Sabi ko, no. No holy water and wala. Tapos sabi niya, what is your address? Sabi ko, Wilmington Pike, apartment 20. Ganon. So, yon. Huwag na natin sabihin. Basta sinabi ko yung address ko. Tapos, after nun, nakalagpas na ako. Di 4:15 na, guys, or 4:10 na, mga ganyan. Sabi ko, boarding ng eroplano, aabot kaya ako? Buti na lang wala akong, sinabi ko kanina na may luggage akong i-check. Wala pala ako, hindi ko pala chinek-in yung luggage ko para mabilis lang ako. Ayun, wala pala akong chinek-in na luggage, hinan-carry ko lahat. Ayan, para clear tayo, ha. So, yun, wala akong chinek-in na luggage, dire-diretso lang ako sa taas. Kasi from exit, ang pinakalabas mo ay parang baggage claim. So parang nasa underground ka nun. And then you have to go up sa departure area na naman and undergo another TSA pre-check. So yung TSA pre-check na yun, guys, TSA check, Transportation Security, whatever.
Authority, TSA. So lumagpas na ako. Since may TSA pre-check naman ako, mabilis lang ang ano ko. I don't have to take off my laptop, my shoes, my jacket, my everything. Hindi na kailangan kapag meron kang TSA pre-check. Hindi nga ako nakapag-lounge sa Washington, D.C. Kasi wala na talagang time. Wala ding malapit na lounge doon sa aking gate, which is nasa B-gate. Merong malapit na Lufthansa lounge, pero ini-skip ko na lang yung lounge ko at nag-antay na lang ako malapit sa gate. Pagdating ko, buti delayed ng mga 10 minutes yung aking flight. And nakahabol naman ako sa aking flight from Washington Dulles to Atlanta. And pagdating ko ng Atlanta, ayun, nagpamasahe, nag-lounge ako, kumain, ganyan-ganyan. And then after that, I boarded my plane to Dayton at around, siguro mga 9 o'clock or 9:30, ganyan. And then nakarating ako ng Dayton International Airport ng around, siguro mga 11 p.m., mga ganyan. And then nag-Uber na lang ako papuntang bahay. Kasi hindi ko iniiwan. The reason why kung bakit hindi ko iniiwan yung aking sasakyan is because meron akong Lyft credit on my 2 credit card, which gives me every month, meron akong it is a ride share credit about $20, then $10 each. So ginagamit ko yun, guys. So ang pamasahe ko from Dayton is around, naglalaro siya ng mga $30 each way, so $60. So parang $40 lang yung binabayaran ko kada trip ko. So $40. Kapag kapag nag-park ka sa airport, it would cost you around siguro mga $8-10 per day. So kapag naka 5 days or 6 days ka, it will cost you like $60 or $70 or $80. So, much cheaper and much practical for me if kung gagamit ako ng Lyft going back into the airport. Plus, hindi na ako ma-hassle mag-drive papuntang airport. And at the same time, ang reason din is parati yung mga alis ko is alanganing oras. Yung parang, or yung dating ko is alanganing oras. Either paalis ako ng parang puyat-puyatan pa or pauwi ako ng puyat-puyatan pa. So, much safe on my side na parang mag-Uber na lang and then sumakay na lang. At least hindi tayo puyat, safe na safe. Diba? Kasi pag puyat ka kasi nagda-drive, may possibility na mabangga ka pa or magkaroon ka ng trouble and everything, mga ganyan. So, much better. Bakit ako lumilipad ng mga alanganing oras? It's because it's cheap. Diba? Bakit ang dating ko at ang alis ko ay mga alanganing oras? Kasi cheap. Mura ang ticket sa mga ganong time. So, hanggang dito na lang, guys, yung pagkukwento ko sa inyo. Sana ay meron ba kayong natutunan? Char. Yeah, sana ay nasagot ko yung tanong ninyo kung magkano yung binayaran ko sa aking plane ticket. 36,000 Virgin Atlantic points and I paid $8 for that. Now, paano ko nakuha yung 36,000 Virgin Atlantic points, guys? 36,000 points is galing yun sa aking Chase reward points. Magkano yon? It is nasa 25,000 points ang transfer ko. Bakit siya naging 36,000? Kasi merong 40% bonus at that time, which give me around 36,000 points. Diba? Hindi siya 25,000. Siguro mga 25,700 ganyan yung transfer or 26,000. So, meron siyang 40% bonus kapag nag-transfer ka from Chase to Virgin Atlantic. O siya, sige na guys, hanggang dito na lang and have a blessed day. Bye-bye!